Yan. Good day mga Budalista and mga Shinobi. Welcome na naman sa ating vlog. Pupunta tayo kung saan nagsimula ang lahat. So ito, right now, pupunta kami ngayon sa Malabon. Particularly sa may Dampalit. It's been a while since the last time we went there. Kasama nila Boy Budol, tsaka ni Wisdom. Kaso si Narutom ngayon nasa Marilake. Ride safe, boys. Kaya hindi nadaanan namin is yung main road ng Vista Verde sa may Caloocan. And then mag-shortcut kami all the way to Valenzuela dahil karugtong lang naman ito is Valenzuela eh. So yun. And right now medyo parang busy kami halos lahat dahil may mga work, may mga errands. Like si Papa J nasa coaching season na. Kung hindi nyo pa nakikita yung short vlog, go check to my page. Ayan, Coach Jeffrey. Ayan, si Lias naman, of course, sinusulit na nila yung bakasyon nila bago yung pasukan nila. This coming next week ata or oo. And si Koy, syempre may work din and other stuffs. So right now, nandito na tayo sa Valenzuela. Sabi mo, ayaw mo sa 7-Eleven. After namin mag-breakfast sa may 7-Eleven, lumarga na kami papuntang Tagalog. Unfortunately, nakurap yung part ng video na yon kung saan papunta pa lang kami. Sayang! Pero good thing, may mga clips kami nung nasa Tagalog na. At least may masishare pa rin ako sa inyo kung ano na ang itsura ng Tagalog after few months na di kami dito nakabisita. Shoutout sa Block 7 Bikers, ayan. Mag-picture sila dito sa may Tagalog. Naks! Iba talaga pag naka-uniform, ang sarap tignan. Para hindi ka maiba. Isa nagti-TikTok pa rin oh. Siyempre. Ipatataan nila. Let's. Bago kami umalis, nagtanong si Papa G sa kanila kung saan sila galing. Sa Dampalit daw. Until tinanong niya ito. Gandang bodol to po. So, umalis na kami ng Tagalog kasi picture lang naman yung namin, habol namin doon. And right now, pupunta na kami sa Malabon. Sabi daw nila ate from Block 7 Bikers, high tide ngayon kasi galing sila doon eh. Approaching Santo Rosario. May ongoing construction doon. Bad timing. Talagang bodoy. Then, kakanan na tayo. Going
Walang palit. Oh, Mapapansin nyo, bakit high tide lagi dito sa may Malabon? Or let's say sa may Camanava, Manila, or Bulacan. Maaraw naman, pero bakit ganoon? Depende kasi yan sa position and gravitational pull ng Earth at Moon. Usually nangyayari ang high tide pag new moon at full moon. As you can see on the figure, makikita nyo kapag new moon, nasa gitna ang moon, then between niya is yung sun and yung Earth. Kapag full moon naman, usually, nasa gitna ang Earth and then ang between niya is yung moon and yung sun. Ito yung usually nagkukos ng high tide. alright. Oh my gosh, mas nalala. Oh my gosh. Ako pa. Papa J, ano na? Oras na para maglinis. Hindi lang linis. Dali pa ba? Oo. Okay. Okay. No holds bar. Kami ay magigitin. Medyo ano mo lang yung pedal parang ano lang. Gagi, hindi ko malalaman kung ano dito. Oh my gosh. Usually prone sa corrosion ang bike, lalo na kapag nalusong nyo sa baha or sa high tide. Syempre dahil tubig alat yan eh. Tendency na mangangalawang agad yan. Especially yung drivetrain natin. Exposed na exposed yan. Nako! Pag ganyan, paliguan agad yung bike nyo after ride with soap para hindi lumala. Nangyari na yan nung kay Leos nung nagbulakan kami. Kinabukasan nung nangalawa yung kadena niya. Pero naagapan agad. Ay, na-survive boy. Wait, there's more. Attack. Bahala. Wait. Sino ba kasi nag-isip ng ganito? Guys, kaya pala hindi ka pumunta. Ito pala mangyayari. Ay, lang ha. Ang pira naman, no? Buhay na. Then, Ano na? Balala. Dahil sobrang malalim, hindi ko rin makita. So, hindi rin natin malaman kung saan yung lalim eh. Uy, kala ko malalim. Ayan na, malapit na. Malapit na yung gawin natin. Ayan na. Yes! Yes! Gagi. Sulit yung huli na. Sulit yung huli. Diyos ka. Walo na yun. Ponduso! After namin makipagpatintero sa high tide, finally, nakarating rin kami ng Mega Dive. Yun nga lang, thrill sa umpisa. Kaya talaga, don't judge the book by its cover dahil later on, makikita nyo yung other side nito. Let's go! Grabe pag Sunday, no? Oo. Ganito lang yung chill lang, sobrang chill. Ganyan.
Nakikita nyo guys, oh. Syempre, hindi lang biker, fisher pa. Nalaputin mo kasi pag kinagat tong isda, para ano yan, ito yung laki ko para. Ay. Diyan ulit tayo. Sarado ba doon? Awit. Uwi na naman kami. Pabalik sa kabilang dako, ganun. Kasi sarado daw, sabi nila. So, ay, sayang. If you're wondering, bakit parang walang katapusan yung buntot ni Shenron? Ay, este yung Mega Dike. Dahil ang haba nito, umaabot lang naman ng 8.6 kilometers. Yes, you heard it right. Ganun kahaba. Tinayo kasi yung Mega Dike, of course, para maibsan yung baha dito sa Dampalit. Especially these past years na grabe talaga yung baha dito. Sabayan mo pa yung high tide, di ba? Naikwento sa akin ni Papa J noong nag-aaral pa siya dito ng elementary. Habang nagtuturo, nakababad sila sa baha mula bewang hanggang paa. Ganon kataas dati yung tubig baha dito. Imagine that. Naging attraction rin ito lalo na sa mga nagja-jogging, mga bikers or cyclists, and syempre sa mga namamasyal na gusto makapag-unwind sa dagat. So if you're planning to spend your weekends, try nyo rin dito. Worth it. Tanggal ang stress nyo after makipagsapalaran sa high tide. Pwede kami. Lapit mo sa kanila pa. As of this moment, itong part na to, yan yung ginagawa ang Bulacan International Airport, which is dun pa sa may Bulacan, pero kitang kita pa rin dito sa may Mega Dike. Ayan, yan. Hindi pa siya tapos hanggang ngayon, and may nalidigo rin dito. So ayan, so kanila nakapagpicture na kami, and right now ito, pabalik lang kami kung saan kami pumasok nung una dahil sarado doon na sa harapan. Sayang, but at least pwede lang sa lamesa. For those who didn't know, lumaki si Papa J dito sa Dampalit. Dito siya nag-spend ng childhood days niya, dito siya nag-aral. Grabe talaga ang bakas ng nakalipas. Speaking of Dampalit, ang Dampalit ay nanggaling sa dalawang salita na ibig sabihin either daang paliit or dampang maliit. Ano sa tingin nyo yung tama doon? Going back, pabalik na kami ng Valenzuela. Dubi dubi du, dubi du, du. Gilid ka lang para hindi ka maano ng ano na ng alon. Ito la. Nakikita nyo yung green gate? Yan yung entrance talaga ng Mega Dike. Dapat dyan kami papasok, yun nga lang sarado, tsaka high tide. Malalim, heads up, malalim, malalim. Putik! Putik tayo ako dyan. Agad. Parang gusto ko magbuko na buong ano, yung buong laman kasama.
na naman ako. Saan nagpunta mga yun? Nung binalikan ko sila, andun pala sila sa may bukuhan. Buko! Yes! Sa wakas, may buko rin. Craving satisfied na naman ito. Wala akong mata pero... Ay, sige, thank you. Ayun, may buko tayo. Fresh from the farm. Alright. Okay. Kukumit oh. Guys, alam nyo naman, napagod. May Bawi. bawi. Buko juice. Sarap. Short for DJ. DJ. Mama. Ah! Hi. Buko juice lang. If you know what I mean. It's a meme. After buko juice na napakasarap, sobrang fresh, sobrang meaty ng coconut. Pauwi na kami from here at Polo. So ayan, Dunkin, no? Ayan, pag nag-orbit yung Dunkin, no? May bagay na naman kami tambayan dito sa may sa may Valenzuela. Right now, pabalik na kami ng Lawang Bato. Pero naalala ko, may sinadis pala sa akin si Boy Budol. Alam mo naman, pag siya nagsabi, mukhang lawit dila na naman ito eh. Pero sige, challenge accept. Okay, gagawin sila. Oh no, ano na naman to? Sabi Akala ko tapos na yung high tide. Bakit umabot pa dito? Syempre, dito kami dadaan. Kala nyo ah. Boys, dito naman ako nag-high school. Dapat dito na tayo lumabas eh. Oh. Alright, let's go. So, kakatapos lang ng water break from here sa may Kanumay. After water break, ito na ang Kanumay East. You'll find it out later on bakit gusto bumalik ni Leos dito. Sabay-sabay po tayo mabudol. Kumakamada na si Boy Budol. Nabigyan na ng katarungan yung ahon. Alam ko mahuhuli si Papa J. Hindi na 42 kali ahon eh.
So after ng biglang water break, eto diretso na kami ng Liano, kung saan dito pa lang kami sa may Lawang Bato. Aha. And time check is around 10:30 in the morning. Maaga pa. Pero malapit na mag-alas 11. Buti ka mo. Hindi kami naabutan ng tanghalian. Pero syempre, nandun na rin yung pagod dahil masyado na tirik ang araw. Si Leos tinamaan na ng laspag. Pero kinaya na yung kanumay. Wow! Congrats! Ay, si Papa J naman, biglang tumigas yung binti niya. Pagkaahon niya doon sa may kanumay, bigla siya binitin. Pero kinaya niya. Grabe. That's a wrap for this vlog. What would I say? Sarap balikan kung saan nagsimula ang lahat. Kahit na lumipas ang panahon, hindi pa rin mawala ang ahon. I mean yung mga alaala noon. Nabigyan pa rin kami ng pagkakataon para bumisita ulit sa buntot ni Shetron sa may Dampalit Megadite sa Malabon. Yon! From here at North Caloocan, this is Quiz Jeffy along with Leos and Papa J. Adios!